Ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para hamunin ang legalidad ng reklamong impeachment ng Kamara laban sa kanya at pigilan na rin ang nakaambang paglilitis sa Senado. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang lumapit sa Supreme Court para labanan ang pag-impeach sa kanya ng Kamara at ang kasunod nitong paglilitis ng Senado. Sa kanyang petition for certiorari and prohibition, hiniling niya sa mga maestrado na maglabas ng temporary restraining order para hindi ituloy ng Senado ang impeachment trial. Hiniling din niya na ipawalang bisa ang ika-4 na reklamong impeachment ng Kamara sa Senado at ideklara ang 1 taong pagbabawal sa pagsampa ng impeachment case sa loob ng 1 taon. Responded sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco at Senate President Francis Escudero. Ang punot dulo ng petisyon ng bise, hiwalay umano ang unang 3 impeachment complaints na inihain sa Kamara at inendorso ng mga kongresista noong December 2024. Para sa pangalawang Pangulo, lumalabas na ang 4th impeachment complaint na pinirmahan ng higit 200 kongresista at isinumite sa Senado noong February 5 ang tumatayong pangalawang impeachment complaint. Sa madaling salita, sinasabi ng pangalawang Pangulo na lalabag ang 4th impeachment complaint sa 1-year bar matapos isantabi ang unang 3 impeachment complaints. Regarding dito pa rin sa impeachment, insisting na yung forthwith dapat ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment. Nasagot niyo na po ba yun? Hindi sinasabing immediately mag-convene. Word na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag ng pre-trial, hindi pa trial yon. Eh pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, sana mabigyan ng pansin yung aming petisyon because these are really constitutional issues. Is the House permitted to have that unbridled discretion not to comply with its own set of rules that it had promulgated for impeachment proceedings, just so it could pave the way for some 4th impeachment complaint that we think is constitutionally prescribed. Dagdag pa ni Duterte, grave abuse of discretion ang ginawa ng Kamara. Binanggit din niyang sumusuporta sa kanyang petisyon ang 2 nakaraang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide at sa pag-impeach kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hirit pa ng pangalawang Pangulo, ang stratehiyang nangyari ay para pagbawalan siya habang buhay na tumakbo sa mga susunod na halalan. Pirmado ng mga abogado ni Duterte mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office ang petisyon, pati ng kanyang biyanang si Lucas Carpio Jr. at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakakuha pa lang ng kanyang mandatory continuing legal education certificate of exemption nitong buwan. Nanindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na hindi sakop ng 1 taong ban ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado dahil archived na ang unang 3 reklamo. Git din ng isang mambabatas na hindi sakop ng 1-year ban ang pang-4 na impeachment complaint, lalo't hindi naman naaksyonan sa Kamara ang mga naunang reklamo. According to the Constitution, we follow the rules and tama po yun na forward na po sa Senate yun. Ipinaalala naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na ilang buwan lang ang nakararaan ay sinabi ng pangalawang Pangulo na bukas siya sa impeachment process. Kaya kung walang itinatago ang pangalawang Pangulo ay bakit natatakot siya ngayon?